kaya nga, inaano ko, sa Facebook mo ni Mami. Kaya di ba yun? Na-record ko na lang pag umukay na. Malakas naman, green naman. Naawa yata tayo ng ano eh, ng kabila eh. Sila? Pahinain yung ano nun, yung signal nun. Sila? May problema. Yung karibal mo. May problema din talaga. Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kad Junan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Okay, isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito inyong kabayan, kapuso, kapamilya, kadugo, kakosa, Junan Sures. Ayan, bayan kong Pilipinas. Bumitaw yung ating sound effect. Ayun, okay na. Ayan, abala sa atin yung ating piloto ngayon, si Mr. J.I.R. De Guzman. Sa programang Gulpe de Gulat. Araw po ngayon ng Huwebes, Pecha Agis, 2020 taon. At sa ating mga kaibigan, kababayan na mga OFW, isang magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Sila po yung mga tunay na bayani. At siyempre yung ating mga suking mga senior citizen. Shout out tayo bayan. Hoy, sa mga taga Bulacan ha, taga Cavite, taga Santa Rosa, Laguna, yan, ang dami nating mga suking nakikinig. Naalala ko tuloy si Ka-Abner Apuang eh, taga Santa Rosa, Laguna yan eh. Okay, sige, bayan ko. Ang daming issue ngayon. Uy, humihingi pala ng paumanhin, no? Ang masipag na mayor ng lungsod ng Maynila, na si Mayor Cois Moreno. Tungkol nga po sa pinalabas niyang Executive Order number 38, na kung saan bayan, mga taga Maynila, gumaya na rin ang Mandaluyong, ha? Gumaya na rin yung mga taga Pampanga, na kung saan wala munang undas. Ayan, ang laking problema nitong nitong COVID-19. Bakit po bayan ko? Ngayon lang nangyari na mawawala, no? Hindi naman tuluyang mawawala, pansamantala lang. Nawala munang undas hanggang October 31 hanggang November 3. Ayan. Dalawang ano yan dalawang araw na paggunita. Araw ng mga kaluluwa at araw ng mga patay. Ayan, nanonood sa atin si Chairman Joji Jimenez. Hello, keep safe always. Ayan. At siyempre si Joby Fernando at Renato Regidor. Yung nga po, sinasabi nga po ni Mayor Isko Moreno, ipagpaumanhin, no? Dahil mas mahalaga kasi ang buhay.
kapag ipinilit po na magkaroon po ng ikangay paggunita tungkol sa undas, October 31 hanggang November 3. Alam naman natin, bayan ko, no, mga kababayan natin, mga Pilipino, kapag halimbawang ganyan mga araw, talagang ginugunita. Actually, October 31 bispiras po ng undas yan marami na kagad tao. At hindi basta tao, libo-libong tao. Iniingatan po ni Mayor Iskong Moreno na magkahawa-hawa. Isa lang, no? Isa lang. Isa lang ang carrier ng COVID-19. Naku, lahat po yan na nagkadikit-dikit, bayan kong Pilipinas. Hawa-hawa yan. Ang sinasabi nga po, bayan ko, hindi naman nababawasan yung kaso ng coronavirus disease na yan. Patuloy dumadami. No? Kahit sinasabing kumukonti. Saka nakakita, dumadami pero kumukonti. No? Ang kaso ng COVID-19. So ito po naisip na pamamaraan ni Mayor Moreno na kung saan dapat talagang mag-ingat. No? Mag-ingat, hindi lang isang tao, lahat tayo dapat mag-ingat, bayan ko. No? Mabuti na po yung pansamantala, baka ngayon lang pong taon na to yung undas ngayon lang hindi gugunitain, no? Pero sinasabi nga, bayan ko, may paano na kagad, may abiso na kagad si Mayor Moreno na kung saan sinasabi nga, ngayon pa lang, umpisahan nyo na maglinis ng mga puntod, no? Dahil mahaba pa yung September pa lang. Hanggang October 30, umpisahan nyo pumunta sa sementeryo, magtulos kayo ng kandila, magdasal kayo para sa minamahal nyo sa buhay na ika nga yumaon na. Yun po yung sinasabi ni Mayor Iskong Moreno. Huwag na natin hintayin yung ang 31, A1, A2, A3, tsaka tayo magpupuntahan dyan sa sementeryo. Dahil tayo po yung nag-iingat. Yun po yung sinasabi ni Mayor Isko. Ayan, binabati natin, siyempre, ito yung aking best friend. Ito, magaling na inventor to. Pag sinabi niyo po yung mga Egypt, e-bus, e-trike, ano pa mga ginagamitan na kuryenteng sasakyan, ayan. Si Mr. Ligader, Yusef, ayan. Si Ma'am Loida, ayan. Ma'am Loida Ahmad, binabati ko rin. Happy watching, ayan, sabi ni Renato Ridor. At syempre, mula naman po sa Olongapo City, ayan, si Utol Wilfredo Magpayo. At si Estrella Hernandez Baliwagan. Ito yung mga batch 76, mga kabats natin yan. Mga kaklase natin. Ayan, binabati ko po si Ma'am Lilia Hernandez na ngayon, no? Happy watching po si Ma'am Rosalinda Mercado, Kagawad Toto Ascares. Ayan, mamaya po magtatalakay tayo. Babasahin ko muna itong mga, ayan, nanonood din sa atin si Mar Mangalos, Lansangan, mabuhay po kayo. Ayun po, sinasabi nga tungkol nga po sa undas, no? Yan po, mabuti na po yung nag-iingat. Dahil itong COVID-19, bayan ko, walang pinipili. Bata, matanda, babae, lalaki, tomboy, bakla, may ipin o wala, dadapuan. Kaya mabuti na po yung tayo yung nag-iingat. Ayan, bayan ko. Tuloy tayo. Ayan, tuloy tayo. Bumitaw kayo. Nag-aanohan kami, nagtatansyahan kami rito ng piloto ko, si Jay. Dahil minsan po, alam nyo, bayan ko, hindi mapagkatiwalaan itong mga internet, yung signal, nawawala baga. Kaya nga po, dito po, nagtatansyahan kami. Kapag bumitaw po ito, replay kami. Sige, bayan ko, napapag-usapan po yung tungkol nga po sa telecommunication. Alam nyo, may issue po rito. Dito sa puso ko, alam niyo po ba yun kung ano yung dito? Yung dito po, bayan ko, yung tungkol dito sa telecommunity. Ito pong sinasabi nga pong ipinasok, itinayo na tower o yung pinaka-transmitter ng dito telecommunication. Yan, dito telecommunity. Ayan, bayan ko. Nabubuyoy. Hindi po bayan ko. No? Pinagtatalunan ito. Bakit sa loob po ng kampo ng
militar. Bakit sa kampo po ng mga sundalo? Ano po yun, bayan ko? Ha? Bakit doon mismo nagtayo ng tower na kung saan na hindi po dapat sinasang-ayunan? Pero marami naman nagsasabi, bakit ang Globe? Bakit ang Smart? Pinayagan na itayo yung kanilang yung kanilang tower sa loob mismo ng kampo ng mga sundalo. Bakit ito dito hindi pwede? Ayun, yun ang issue, bayan ko bayan, tanggapin natin ang katotohanan, no? Marami po talagang mangangayaw. O marami pong po'y sasalag. Dalang dito po, bayan, pag-aari po, no? Na mga Chinese. Bayan ko. Na kung saan, sila rin po ang kumugkog ng ating isla dyan po sa West Philippine Sea. May issue bayan ko may issue. Kahit sabihin pa ba ng China na hindi sila makikialam sa mga confidential na po'y iniingatan ng ating kasundaluhan. Pwede ba yun, bayan ko? Pwede ba yun? Na hindi sila mangingialam? Nasa loob na po ng kampo. Hindi ko naman po sinasabing minamasama. O hindi ko naman sinasabing hindi pwede. No? Sa kabila na marami pong hindi sumasang-ayon. Kasi nagkaroon na po ng kadalaan Hindi ba? Biglang pinasok yung ating teritoryo. Na kung saan nanalo nga po tayo sa kaso Hindi ba? Nanalo tayo sa kaso tungkol dyan sa mga isla. Dyan sa West Philippine Sea na kung saan may bahagi po ang Pilipinas. Ngayon, bayan ko, sinokpa. Pinasok ng China. Inari. Tinayuan ng teritoryo. Tinayuan po ng kanilang mga kampo. O kahit ngayon po, sinasabi nga, maghabol man sa tambol mayor, ang po'y sambayan ng Pilipino, ang bansang Pilipinas, wala na pong magagawa. Sabi nga po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isa siyang inutil. Di ba? Siya may sabi nun. Wala na akong magagawa dyan. Inutil ako dyan sa parteng yan. Isipin niyo po, yung presidente ng Pilipinas na nagsabing inutil siya. Hindi ba? Ngayon po, dito nangangamba. Dito nagkakaroon po ng agam-agam ang sambayan ng Pilipino na hindi na kailangan napasukin na walang sabi-sabi ang batas ang ating kampo militar kusa na pong pinayagan. Hindi po ba bayan ko? Bakit hindi po magkakaroon po ng agam-agam ang sambayan ng Pilipino? Ayaw man nating isipin o ayaw man isipin ng sambayan ng Pilipino kung ano mangyayari, anak ng siopaw, sabi nga po, parang pinaalagwa mo na. Parang pinaalagwa mo na ang ating ang ating bansa sa kamay ng mga kaaway. Nakubkub po tayo ng walang kalaban-laban. Yun po ang pinangangambahan ng sambayan ng Pilipino. Kaya sinasabi, bakit ang Smart? Bakit ang Globe? Hindi ba? Bakit sila pinayagan? Kaya sinasabi po rito, bayan ko, may parte po. Itong sinasabi rito, bakit ang Globe? Basahin ko lamang po, Bakit ang Globe at Smart mayroon sa loob ng kampo? Kasi po ang Globe, partly owned by foreigners na Singtel na kutawagin ay Singaporean Multinational Telecommunication. So Singapore po. No, Singapore ang po isa sa nagmemay-ari, no? At tapos po itong PLDT naman, yung PLDT Smart ay partly owned na tinatawag naman pong Salim Group. Ang Salim Group naman po sinasabi Indonesians na isa sa pinakamalaking conglomerate ng po sinasabi na entity
at Japanese Telecommunication Company. Ano daw ang pinagkakaiba? Malaki po pagkakaiba. Kasi wala naman tayong problema sa Singapore eh. Wala naman tayong problema sa Hapon eh, sa bansang Japan eh. May problema tayo sa China. Hindi ba? Sa China tayo may problema. Dahil yung ating nga pong teritoryo, kinubkob. At ito namang ikangay tinayuan itong dito telecommunication o telecommunity, bayan ko, aba ito'y kinubkob na sinang-ayunan ng ika nga po yung National Defense. O sino Defense Secretary dyan? Si Lorenzana, bayan ko. Si Delpin Lorenzana. O bayan kong Pilipinas. Kung ito'y ika nga ihimayin natin yung tungkol sa problema at pinangangamba ng sambayan ng Pilipino, bayan ko, sabi nga po, parang pinaalago na natin ang ating ika nga po'y bansa. Totoo, may problema po pagdating po sa interconnection. Ito nga po sa problema namin. Pag nagla-live kami ni JR, ni Mampe, bayan ko, minsan nagiging problema namin. Itong signal, ikot lang ng ikot. So, andun po yung problema. Kailangan natin, sinasabi nga, mayroon pong ika nga kalaban, may karibal. Itong PLDT, itong Globe, itong Smart. At dito nga po, bayan ko, itong dito, isang sinasabi nga po, magandang ika nga kakumpetensya. Dahil malakas yung signal nito at mura. At dito, bayan ko, hindi pinag-uusapan yung lakas naman ng signal at murang ika nga ibabayad mo sa bilis ng komunikasyon, sa bilis ng internet, kung ang bayan mo naman ang nakataya. Hindi po ba? Sinasabi nga, kaya raw po pinupuna, binabaterya, binabatikos, andito telecommunication, bayan ko, dahil bayan ko, galit sa China. Sino ba natutuwa sa China? Hindi ba? O sino ba natutuwa sa China? Magkakaroon po ba tayo ng nitong COVID-19? Kung hindi sa China? Pero wala namang nagsasabing galing nga raw po sa China ito. Hindi nga galing sa China, sa Wuhan, China. Yun po yung pinangangambahan ng ating mga kababayan. O itong dito na kayo. Ang pagtakhan natin dito, bayan kong Pilipinas, dito sa dito, na nandiyan po sa kampo ng militar, baka biglang-bigla, ang mga sundalo natin, nako, bayan ko, Chinese na rin. Patay kang bata ka. Patay kang bata ka kapag yan ang nangyari. Ayan, binabati ko si Joby Fernando, Manila Bay na naman, ang isunod mo topic. Okay, sige mamaya, dugtong-dugtong tayo yan. At binabati ko siyempre si Punong Barangay at Punong Barangay Joel Gungon. Good PM, boss, stay safe. And God bless. Ayan, bayan. Salamat, chairman. Ito ang pinakamasipag na chairman eh. Ang daming ayuda nito sa kanyang barangay eh, no? At binabati rin natin si Ma'am Seni Balyatan. Ayan, bayan ko. Ito yung napapag-usapan namang itong dito sa Pyeongchang, Pilipinas. Ay, nakabayan ko, no? Kapag pinag-usapan natin ng problema rito, nasusun-susun. O, tungkol naman po rito sa sinasabi naman pong, ayan, tumbukin ko lang itong isang, ayun, yung balita, sinasabi ni Sir, no? Ito po isang mainit na balita po rito, na kung saan, bayan ko, nakakalungkot, no? Nakakalungkot na tila ang batas natin, hindi natin alam kung para sa dayuhan o para sa sambayan ng Pilipino. Bakit po? Iba na po yung sinuswerte sa minamalas. Binabati natin si Nancy Martin Villanueva. Iba po yung sinuswerte, iba na ang sinuswerte sa minamalas. Pag sinabi dyan, iba yung swerte. Nitong si Joseph Scott Pemberton. Bakit hindi suswerte nitong Amerikanong pumatay ng transgender? Di ba? Na kung saan ibinali yung leeg. Bumuno ito ng may 5 taon eh. Kung di ako nagkakamali, bumuno ito ng 5 taon sa loob ng kulungan. Samantalang sentensya nito, bayan ko, aabot pa yata sa loob ng 10 taon.
So wala pa yatang, hindi pa yata nakalimang taon no? Ayan, bayan kong Pilipinas, biglang binigyan ng absolute pardon. Alam nyo, kapag pinag-uusapan yung absolute pardon na yan, naiisip ko yung dating Pangulo no, ng bansa na kinasuhan ng plunderer Pandarambong na naging mayor po ng lungsod ng Maynila. Yan po yung pagkakaiba eh. Ano ba yung absolute pardon? At ano naman ang conditional pardon? Kasi kapag conditional pardon, marami kang alituntunin sa sinasaad ng pardon na hindi mo dapat gawin. Yun ang conditional pardon. Kapag sinabi naman absolute pardon, bayan ko, lahat ng karapatan mo, ibinalik. Ibinalik, para ikaw ay parang isilang kang muli. Parang ikaw nga po, yung inalis sa yung karapatan, ibinalik. Conditional pardon, isa sa sinasabi nga, hindi ka na pwedeng bumoto at iboto. Yung karapatan bilang ikaw. Kung ikaw ay Pilipino, ikaw may Amerikano, kung conditional pardon ang ginawad sa iyo, aalisin sa iyo ang karapatan na bumoto, makaboto. Yan ang pinakamahalaga sa isang tao no? Yan yung buhay ng tao. Makapili ka ng totoong tao. Totoong maglilingkod sa iyong ikangay pinaglilingkuran na bansa. Yan yung sinasabi, dayuhan ka man o Pilipino ka man. Kapag sa absolute pardon, ayan, lahat ibabalik sa'yo. Kaya ako nasabi po, swerte itong si Pemberton. Bakit swerte? Para gawaran ka ng absolute pardon, mag-a-apply ka. Mag-a-apply ka sa Department of Justice, wala po ng ikangay sangay ng gobyerno na pwede mong pupuntahan mo. Tungkol nga po sa usapin ng justisya. Dito bayan kong Pilipinas, napakaswerte nitong si John Scott Pemberton. Bayan, bakit di suswerte? Hindi nag-a-apply ng pardon, binigyan. Diba only in the Philippines yan? Dito mo lang makikita, bayan ko, kung anong klaseng batas meron ng sambayan ng Pilipino. Joseph Scott Pemberton, hindi humingi ng pardon, binigyan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sinampal mo yan, yung pamilya, yung mga naulila, yung tatay, nanay, hindi ba, mga kapatid, parang sinampal mo ng kabilaan. No, sinampal mo na, tinadyakan mo pa. Bayan ng Pilipinas. Hindi humingi, binigyan. Samantalang kinukwento ng pamilya Laude, ito si Jennifer Laude, na noon daw 2016, kainitan pa ni Mayor President Ano nangyari sa Manila Bay o Manila Beach Club? Natatalakayan ko yan, Engineer Ligider Yusef. Binabati ko rin si Beth Marcelino. Ayan, bayan ko. Hi po, kuya. Ayan, sila Daddy Musdabahan ko, binabati natin. Dito bayan ko, napakasakit Kuya Eddie, yung nangyari rito sa pamilya Laude. 2016, pinapunta pa sila sa Malacanang. Pinapunta sila sa Malacanang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kainitan ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Di ba? Eleksyon o nanalo sa eleksyon. Huwag kayong atras. Laban tayo. Laban tayo, mga PI na yan. Siyempre, ganyan ang mga diskarte. Ganyan, alam mo naman yung mga diskarting Duterte. Laban tayo. Walang atras. PI na yan. PI na mo. Ayan. Sampalin kita Patayin kita. Ayan, yan yung matigas na Rodrigo Roa Duterte. Galing, di ba? Ngayon, bayan kong Pilipinas. Ito na po nangyari. Kamukat-mukat, biglang lumabas. Hindi parehas ang trato sa batas, pero hindi parehas ang trato ng batas. Pakawalan si Pemberton. Ako, patay na, nalechi na. Ayun, ito nga pong araw na to, isinubo na po sa Malacanang.
ang mga dokumento, papeles na magre-release na kay John Scott Pemberton para makalayas na rito sa ating bansa. Baka mamaya, makaapila pa eh. Baka makaapila pa, rumesbak pa rito sa kulungan. Di ba? Baka makapasok, baka imbis na labas na, masok pa uli. Para si Antonio, ito, yung mayor. Pangalan nito, yung rapist na mayor, taga Laguna. Hindi ba? Sanchez. Kung hindi nabuko yung lintik na na yan, yung mga pardon niya, napardon na rin. Ito si Antonio Sanchez, nabuko eh. Nabuko, laki ng pera pala dyan sa pardon na yan. Ayan, bayan kong Pilipinas. Ito, nasa Malacanang na po. No? Binabasa ko kanina, napanood ko sa balita. Nasa tanggapan na po ng Pangulong Duterte. Na anytime, anywhere, any place. Re-release na po si Pemberton. Samantalang pamilya ni Jennifer Laude, yung transgender na pinatay, ayun, nga. Natapos yung justisya. Okay na yan, naka 5 years na, nakakulang 5 years na. Pwede na. Sipin nyo yun, bayan ko. At ang masakit, bayan ko, meron pang involved na pera. Alam nyo sa ibang bansa, totoo naman sinasabi po ng ating mga kababayan eh. Bakit kayo abla ng abla? Kapag ang Pilipino naman nasasangkot sa patayan, nakikiusap rin ang ating bansa. Nakikiusap din tayo. Meron pa nga blood money, hindi ba? O yan, i-release. O bakit ito sa Pemberton? Bakit pinipigilan yung ma-release? Ayun, bayan ko. May bolte, no? May gotsa. Oh, yan, bayan kong Pilipinas. Yun ang sinampal sa pagbubuka ng sambayan ng Pilipino. Bakit tayo kapag umaapila tayo ng apila, gusto natin i-release yung ating mga kababayan na nakagawa rin ng labag sa batas. Yan problema nga, bayan kong Pilipinas, hindi naman daw humingi ng pardon. Pero lalo pong issue niya, bayan kong Pilipinas. Hindi ka naman inimbento to. Sinasabi po ito. Wala nga naman pong imbentohin ko itong ikangay sinasabi ko. Talaga naman pinamumukha po sa Malacanang na wala namang humingi ng pardon, pero binigyan. At ang masakit, bayan ko, mayroong involved na 4.6 million. Yung 4.6 million na sinasabi rin po ng pamilya Laude na wala silang natanggap. Is the big question mark. Hindi ba, bayan kong Pilipinas? Saan napunta sa 4.6 million? Ako nga po, bayan kong Pilipinas, sinasabi ko nga mga kababayan, kapag nagbigay po ng ganyan pong desisyon, ang Pangulo ng bansa, aaregluin mo muna yung no? Para i-atras nila yung reklamo nila. Ang sinasabi nga, may desisyon na eh. Kung may decision, ganun man po sa ibang bansa. Bago i-release yan, kinakausap muna yung pamilya. Pumapayag ka ba? I-release natin itong pumatay sa anak mo. Pero magbibigay naman sila ng blood money. Bilang ikangay kabayaran sa ginawa nilang pagkakasala. Andun po, magdadalawang isip po ang ikanga po yung naulila. Pwedeng siyempre payagan dahil nangangailangan. Hindi ba? Pwede pong sabihin nga kailangan, kaya pumayag. Yung una nga pong iniisip ko, pwede. Sabi ko, hindi naman magdidesisyon ang mahal na Pangulong Duterte kung hindi naman pumayag ang mga kamag-anak nung namatay o yung pinatay. Bayan kong Pilipinas, lumalabas nga po ngayon sa balita na kung saan hindi pumayag. No, hindi pumayag. At may sinasabi nga pong pera na hindi natanggap. Ayan, bayan ko. No? At dito nga, bayan ko, so sinasabi rin natin, alam niyo po ba, isa sa naging abogado ng transgender na pinatay, na binali ang leeg. Yung binali ang leeg. Alam ko, siniyot pa to sa, sa inodoro Doon nakuha yung bangkay, nakalungay-ngay Yung po yung pagkakaalam ko, pauman kung namamali ako. So, sinasabi natin dito, alam niyo po ba, umakyat pa sa bakod Umakyat pa sa bakod.
Ngayon talagang pinipigil ng mga sundalo, ng mga militar, itong abogado, talagang galit na galit. Dito sa bansang Pilipinas, hindi ka pwedeng gumawa ng ganyang karumal-dumal na krimen. Pilipino ang pinatay mo, hindi kami papayag na ganito na lamang mong tatratuhin ng mga Pilipino. Alam niyo po ba kung sino yung abogado? Ito po isang sampal rin sa mukha niya itong ginawa ni Pangulong Duterte. Ha? Alam niyo po ba kung sino yung abogado ni transgender Jennifer Laude? O yung presidential spokesman, si Harry Roque. Ang sakit niya, bayan ko. Okay ka na maging sip-sip pero kung maging tuta ka, sabi nga ewan na lang kung saan ka kukuha kayo pag natanggap mo. Binabati natin ito si Joy Ruiz at Hubita Custodio. Ito sinasabi natin, bayan ko, nangyayari. No? Ang nakakalungkot, bayan ko, kapag Pilipino involved. Kapag Pilipino po, marami tayong nakakulong, bayan ko. Mga kababayan, ang daming nakakulong po sa loob ng kulungan na hindi pa napapatunayan na isa nga po itong kriminal. Pero bumubuno na po at tumanda na po sa loob ng kulungan na ang kanilang sentensya, ang kanilang parusa, hindi malamang kung ika nga po'y totoo silang nagkasala sa batas o inosente sa batas. Hindi ba? Nangyayari bayan kong Pilipinas Kapag ganito may impluensya, may koneksyon, labas. Kapag wala pong koneksyon, gaya po yung isang na balita, yung isang tao nagnakaw ng nung kapirasong karne. Doon po sa isang supermarket, nagnakaw siya dahil sa gutom. Bugbog sarado, inaabot ng tao, bayan ko, at nakulong. Yun ang pong ganong tao ang nakakulong dahil nagnakaw po ng pagkain. Hindi ba? Pagkatapos itong gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, sentensyadong habang buhay, ilalabas mo, pakakawalan mo, paalagwahin mo, bayan ko, patay kang bata ka. Yun pong sa report, Daños Perwisyo, 4.6 million natanggap ng pamilya. Sinasabi po natin. Pero may lumalabas pong balita na hindi po natanggap. Kaya nag-aalburo. Ganun pa man bayan ko, respetuhin natin, no? Kung ano po yung balita, sinasabi nga natin, tumanggap po, hindi, nasa kanila na po yun. Ang importante, bayan ko, umiira lang batas dito sa ating bansa. Walang naaargabyado. Ibig sabihin, kung may 4.6 million, at sinasabi nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ilalaban natin noong 2016, dahil yun ang sinasabi po ng pamilya Laude. Pinatawag sila sa Malacanang, sinabi sa kanila, hindi dapat makawala ang ganyang tao. Pero ngayon po mismo, si Pangulong Duterte ang nagbigay po ng absolute pardon. Binabalansi lamang po natin ito pong mga nangyayari po sa ating bansa. Kapag ordinaryong tao, kulong. Kapag mag-influensyang tao, may koneksyon, release. Release po yan, bayan kong Pilipinas. Ano pa? Ano pa idudugtong ko rito sa balitang ika nga po'y bayan meron pong ika nga po'y diskriminasyon. Isa po itong PhilHealth, bayan ko. Ang daming magnanakaw sa PhilHealth, bayan ko. Bilyon ang nawala, walang nakulong. Pagkatapos, mayroong isang matalino, isang na magsusulong ng batas para bigyan ng panibagong kapangyarihan. Itong si Pangulong Duterte, yung emergency power, kailangan ba emergency power sa magnanakaw? Bibigyan mo ng kapangyarihan ang Pangulo
Yun po ba? Hindi ba paano mo inaaresto ang ordinaryong magnanakaw? Ganun mo din pairali ng batas na arestuhin ang isa nga pong isa bang bansa, bayan ko akusasyon pa lamang, napapagbintangan pa lamang, may lumalabas pa lamang na singaw, na bantot sa isang nanunungkulan kung saan na pong nagre-resign. Dito bayan kong Pilipinas, hanggang ngayon, bayan ko, iniimbestigan, hinihingi na po yung ulo ng godfather. Sino yung godfather na sinisigaw po sa PhilHealth? Hindi ba si Department of Health Secretary Francisco Duque? Hindi ko naman po iniimbento to. Na isang corrupt official, itong si Duque. Bakit? Walang hiya, bayan ko. Majority yan dapat ng senador. Hinihingi na po yung ulo ni Secretary Duque. Pero ano po ginagawa ni Pangulong Duterte? Abogado po ni Pangulong Duterte, ni Secretary Duque, si Pangulong Duterte. Bayan ko, isipin niyo po yung batas na nga po ay nagkakasaligwak rito sa ating bansa na hindi mo malaman kung para saan. Hindi ba? Sinasabi nga, isang matibay nga pong ma-influence nga po institusyon o kagawaran, ang Senado. Ang legislative, bayan kong Pilipinas. Isa po yan, kapag nagsalita na po siya na president, majority po ng kanyang mga senador, nagsabi, eto na, dapat gawin dyan. Pag isinubo na dapat po sa Malacanang yan, dapat may desisyon na rin po ang Pangulo. Pero dito, bayan ko, sabi nga po, ibang klase. Ibang klase, si Francisco Duque. Talaga naman pong ibang, parang pagkit sa kanyang kinakapitan. Ay, nako, bayan ko. Dito po sinasabi, kailangan pa emergency power para mahuli magnanakaw sa PhilHealth. Yan po, bayan ko. Ang isang nga po, nakakalungkot. Na sinasabi nga po, mukhang yung batas po, hindi pantay-pantay. Bata-bata system, party-partiyan system, pwede rin sabihin party-partido system. Bayan ko, kung di ako namamali, yan si Duque, bayan. Bata po ni Gloria Macapagal Arroyo yan. Panahon ni Gloria Arroyo, nung siya'y Pangulo ng bansa, ito si Duque, isa ito sa sinasabing matapat. Matapat na nga po ay sekretary ni dating Pangulo. Kita niyo po, kahit na ilang baterya, sinigaw na. May sinasabi, the godfather. Pero ibang klase. Ganyan po ang batas sa ating bansa. Hindi naman po sinasabi natin na kinakalaban natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po. Ang pinag-uusapan lamang po natin dito sa ating programang Gulpid de Gulat, yung katotohanan na nakikita na sambayan ng Pilipino. Ganun pa man, bayan ko, nakikita mo na yung katotohanan, ayaw mo pang buksan ng iyong mata. Bukas ang mata mo, pero bulag ka. Nakakadinig ka ng hindi maganda, pero bingi ka. In short, wala kang pakiramdam. In short, isa ka ngang emo. Binabati natin si Flor Baltasar tsaka si Pat Acer Torres. Alang bayan ko. Isa pang issue. Ano oras na ba? Nagkaroon na, meron quarter to 3 na? Kwentuhan pa lang. Hindi mo pa binibigyan ng commercial. Pasadahan mo muna ako, KJ. Sige. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya'y magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin.
Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ang bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Okay, sige bayan kong Pilipinas, rest back tayo sa programang Gulpeg de Gulat. Binabati ko siyempre po ang ating kabayan. Ayan, ang aming producer sa DWAD, si Carrie Kali. At mamaya po si James Magalona, mapapakinggan niyo po. No? May live streaming din po siya. Made from Bulacan. At siyempre yung Truth and Knowledge ni Kadje Cortez. Alas 4 po ng hapon niya sa DWAD. At sa Sabado naman po, J&J, CBS DWAD, 6 to 7 po, ni kasamang June Kabanyog. Okay, sige bayan kong Pilipinas. Pag-usapan natin, ano bang ang mahalaga sa sambayan ng Pilipino? Basura? Ha? Basura? Mabantot na basura? O pineking buhangin? Ayan, marami nag-aabang eh. Dito sa ating tatalakayin tungkol nga po dito sa basura. Alam nyo, bayang ko, ngayon ako naniniwala na hindi lamang pala sa basura may pera. May pera rin po sa Manila Bay. Ayan, bayang ko, tuloy-tuloy lamang ang tambak ng peking basura sa Manila Bay. Ayan. Walang pwedeng umawat. Ayan, kahit kayo mamalat. Ayan, bayang kong Pilipinas. Walang walang tigil. No, ang pagpuna, ang pagkondina sa ginagawang pagtatapon ng mga peking buhangin diyan po sa Manila Bay. Alam niyo, bayan ko, napakamahal na buhangin niya. Mahigit 400 milyong piso. Jesus Mariones, bayan kong Pilipinas. Dati, ang DOH pumapalag eh. Ngayon, kumambyo eh. Ay sinasabi nga po, bayan ko, yan pong peking buhangin dyan sa Manila Bay, masama sa kalusugan. Ulitin ko lamang po, sinabi po ng DOH, na kung saan kumakahambyo na. Ganyan po talaga sa gobyerno, no? Una, pipitik-pitik. Kapag nabueltahan, ayun, aatras. Ayan, binabati natin si Russell Namper, bayan kong Pilipinas. Bakit po nagkaroon ng ganitong usapin? Pati nga po si Mayor Isko Moreno, nababanggit ng pangalan dito. Yung proyektong yan, hindi naman po proyekto po ng lokal na pamahalaan eh. Proyekto po yan ng national government, DNR po, Department and Natural Resources. Bayan ko. Sinasabi nga, DNR, Department Environment and Natural Resources, bayan ko. No? Kulang na isa. Kasi nakita ko si Joy, nakatawa, nakangiti sa akin. Kapag nangingitian ako doon, minsan po nawawala. Gandang lalaki kasi nung aking katapat eh. Ngayon, bayan ko. So, balikan po natin.
proyekto po ito ng DNR na kung saan nilagyan po ng pondong 400 million. Para sa akin po, para sa inyong lingkod, okay lamang po na ikangay maglagay, na magtabon dyan po sa Manila Bay. Unang-una po, makakahikayat po yan ng ikangay marami pong turista. No? At yung papasok pong ikanga po pera dyan, makikinabang po isang bayan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas, partikular ang lungsod ng Maynila. 2017, nang ikangay planuhin na talagang tatabunan yan. Oh, bayan. Marami rin kumontra. Dahil sinasabi nga, masama rin po. Kapag yan, ang dagat, tinabunan mo, kapag yan ay ikangay nasiksik, umapaw, maghahanap po yan ng ibang pupuntahan, lalo na kapag bumabagyo. No, aapaw yung dagat. Isa po yun sa ikangay pinagtalunan, 2017. So may nakaalat na pong pondo dyan of budget na kung saan gagamitin talaga para sa ikagaganda po ng Manila Bay. Sa akin okay bayan ko eh. Bakit po bayan ko? Ang dami pong basura dyan eh. Kahit wala pong ikangay, walang ulan, walang bagyo, may basura dyan. May nagkakalat ng basura. O, ginagawang sukahan pa yan, ihian eh, bayan kong Pilipinas eh. Di ba, ginawa pang dati ginawa pang Baywalk na ginawang tinayuan ng mga nightclub. O, panahon po ni Mayor Lito Atienza, talagang nasa laula yan. O, bayan kong Pilipinas. Nung panahon ni Lim, inalis po yan, binuhay uli yung Manila Bay. So, tuwing naman may bagyo, bayan ko, inaano dyan sa Manila Bay, puro basura. Laging problema po yan ng lungsod ng Maynila, tuniladang basura ang hinahakot dyan. Maganda naman po. Kung tatanungin nyo ako doon sa proyekto ng DNR, maganda. No, maganda naman po. Kesa basura, kesa mabantot na basura, okay po, pagandahin. Ayusin. No, bayan ko. Ang naging problema rito, bayan ko, hindi naman si basura eh. Hindi naman si buhangin eh. O, huwag niyo sabihin kumakampi po ako ha. Huwag niyo sabihin kumakampi ko rito sa proyekto ng DNR. Pupunta lang po tayo sa balanse. Yung balanse rito, bayan ko, yung halaga ng 400 million pesos dito, sino po kumita? Yung ba talaga ang laki ng kita? Diyan sa tinabon na peking buhangin, dolomite ang tawag nila dyan eh, di ba? Dolomite, sand. Yung pong isang bundok na kinayod, diyan sa parting Cebu, hindi ba pumapalag na nga po si Gobernador Gwen Garcia? Pinahihinto na niya eh. Pinahihinto na po yung paghahakot po ng mga dolomite diyan po sa kanyang bayan. O dahil nagkaroon nga po ng issue tungkol nga po diyan sa Manila Bay. So iniisip na 400 million pesos, kalaki naman. Bakit hindi ko alam? Ayoko naman po sabihin na tagtag ng bukol na po si Gobernadora Gwen Garcia. Yung pala ang usapin dyan, 400 million. So, may alam ba si Gwen Garcia sa nasabing proyekto? Bakit papalag yung ale? Bakit ipahihinto kung meron siyang alam? Di ba? So, doon na po tayo sa 400 million pesos na kung saan ba yan, ginamit naman po sa panahon po na may pandemya. Hindi ba? Meron pong problema ang sambayan ng Pilipino, ang mga mahihirap, nagugutom, walang tinanggap na ayuda, walang SAP, walang pambili ng tablet, walang pambili ng gadget na kailangan po sa eskwela na ngayon po ang aralin by online classes. Tapos kamukat-mukat mo, mayroon lalabas na 400 million pesos. So, walang problema puro sa proyekto eh. Wala pong problema doon sa kwartang ilalabas eh. Ang tiyempo ang pinag-uusapan dito, yung timing. Dapat ba sa panahon ngayon na walang trabaho at maraming nawalan ng trabaho, maraming inalisan ng trabaho, 11,000 na tao na empleyado ng ABS-CBN nawalan ng hanap buhay, marami nagsarang kumpanya, tapos biglang-bigla maglalabas po ng 400 million na hindi mo naman, na hindi ka nakakasiguro
na magiging epektibo ang yung sinasabi nga pong naturang proyekto. Dahil ang sinasabi po ng mga eksperto, bayan kong Pilipinas, kapag nagkaroon ng bagyo, kapag bumaha, lahat po ng tinapon mo dyan sa Manila Bay, mahuhulas. O sinasabi naman po ng DNR, hindi. Bago namin gawin yan, pinag-aralan naman. Ayan, bayan ko. Tsaka may batas po, di ba? Bawal po magtabon. Bawal magtapon ng kung ano-ano sa dagat. Kaya sinasabi, hindi naman kami nagtabon eh. Nagpaganda nga kami. Andun ang problema, bayan kong Pilipinas. Ang pinagtatalunan, hindi raw po masama yan. Napakasimple po ng aking paliwanag dito eh. Ang sinasabi, kapag nagkaroon ng malakas na bagyo at malaking alon, lahat po ng itinambak dyan sa Manila Bay, mawawala at matatambakan ng basura. Actually, wala pa naman tayong bagyong malalakas na tumatapo rito sa ating bansa eh. Pero sinasabi, hanggang December po, may mga bagyong darating, doon natin malalaman. Doon natin makikita ang katotohanan kung wala nga pong hindi kayang hulasin yan ng malakas na bagyo at malalaking alon. Di ba? Ang sa akin, simple lamang po logic at paliwanag dito eh. Ang sinasabi ng iba nating matatalinong mga kababayan na hindi matatangayin ng dagat. Oh, dahil bibigat yan kapag nabasa eh. Yung sinasabi na, napakasimpleng paliwanag lamang bayan ko. Kumuha ka ito sa palad mo, kumuha ka ng isang kumpol na buhangin. Dumakot ka ng buhangin. No? Dakutin mo ng pagkahigpit-higpit. Subukan mo ilublob yung kamay mo sa tubig. Subukan mo ilublob. Kung makikita mo yung dami pa ng buhangin. Yun lamang po yung sa aking mga opinion at palagay na napakadading ipaliwanag. Kasi kapag yung itinabon mo, bayan ko, sinasabi nga, hindi raw tatangayin ng bagyo o baha. Ginagaya nila sa Singapore. Singapore, wala namang malalakas na bagyo, no? Hindi gaya ng Pilipinas. Ang Pilipinas, bayan, talagang puntahan to ng bagyo. Umaabot ng 20 bagyo ang pumapasok po sa Pilipinas kada taon. Doon natin malalaman kung yung itong sinasabi pong proyekto ng DNR, talaga epektibo. Yun na nga ang tabayanan natin. At dito bayan kong Pilipinas tungkol sa 400 million pesos. Ang sinasabi naman natin dito, yun po ba talaga ang kinita? Yun ba talaga ang ginastos? Alam niyo, sinasabi ko nga po, bayan ko, sa dagat inilagay yan eh. Paano mo i-audit? Paano mo sasabihin yung kapal at dami po ng isang nga po inilagay na peking buhangin dyan, halaga nga niyan 400 milyong piso. Bayan kong Pilipinas, marami pong tanong. No? Marami pong nga po na gusto nating malaman ang katotohanan. Nangyari rito, bayan ko, pagalingan. Kapag pumuna ka, kalaban ka ng Administrasyong Duterte. O dilawang ka. Yan po nangyari po ngayon, bayan kong Pilipinas. Dito lamang po namin nilalabas yung aming sentimiento di asukal eh. Dito sa Kakampi Online bayan ko, dito lang lumalabas yung katotohanan na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. Magalit ang magagalit, basta sasabihin namin ang katotohanan. Hindi kagaya doon ng ibang mga programa, bayan ko, kapag nagsalita ka, patay kang bata ka. Warning na, tanggal ka pa. Nakakalungkot bayan kong Pilipinas. No? Nawawala po yung patas na balita, nawawala ang katotohanan ng balita. Panood po kayo ng television. Ngayon makikita nyo, iilan na lamang po yung istasyon ng TV, takot pa sila magsalita. Iilan na lamang po yung istasyon ng radyo ngayon, lahat ng sinasabi, pabor, walang kontra. Paano mo malalaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan at mali? Hindi ba? Ganun lamang po yun, bayan ko. Binabati natin si Edgar Karingal Kudya. Lahat-lahat po na nakikinig po sa atin dito sa programang Gulped de Gulan. Ayan, Monday and Thursday po tayo. Ay, naku, bayan ko. Ang bilis ang oras natin. 21 lang, alas 4 na ng hapon. Ay, may meeting nga pala ako kay Konsyel.
Oo, hindi. Alas 4 ng hapon na ngayon. No? Ang bilis ang oras ko. Ang mali ang relo ko. Oo, hindi. Alas 4 may meeting ako. Dumusot pa. Ang bilis ng oras. Mag-aalas 3 na po. Sabi ni Jay, mali ka! Mag-aalas 3 pa lang. Doon naalala ko, kala ko nasa isang stasyon ako. Kasi ang oras ko ron 3 to 4. Ayun, bayang ko. Ngayon po, ang oras natin, alas 3 na po ng hapon, no? Yung programa natin dito sa Shoutout Golpe de Gulat, 3 to 4, 2 to 3. Ayan ka na naman, Jay, eh. Inuulit mo na naman, eh. Ayan, 2 to 3. Okay, sige, bayan ko. Sa lahat po na nakinig, no? Sa lahat po nag-antab. Buti hindi bumitaw, no? Yung Facebook namin ni Jay, hindi bumitaw. Okay, sige, bayan kong Pilipinas. Pansamantala tayo magpapaalam, no? Sa programang Shoutout Golpe de Gulat. Ito yung kabayan, kadugo, kapamilya, kapuso, katropa. Yun ang suras nagsasabi po. Lagi po tayo magdasal. Lagi po tayo manalangin, lagi tayo ikangay imanawag sa ating Panginoon na sana po itong nangyayari po sa ating bansa at nangyayari po ngayong problema dahil nitong pandemya na COVID-19 sana matapos na, no? Nakakalungkot po, bayan ko, lahat apektado. Muli po, bayan kong Pilipinas, mabuhay po ang sambayanang Pilipino.